Hello, welcome back sa atong podcast. Ang topic na to karon is about finance. So, before ko ma-start, to add like credibility or rapport sa akong asulti karon. So, I've been former real estate, financial advisor. So, I'm also a real estate investor and financial advisor. So, if moare mo Cebu and need mo kastayan sa condo, you can contact me. I still have the connection. I'm not practicing real estate agents being a real estate agent anymore, but if need mo og anything to accommodate you in the Cebu area, just let me know. And also I'm a former Manalife financial advisor, so I have some idea of what I'm talking about karon. So let's start ha. Natong topic karon is about finance. It would be more on savings and all the emotion uh, around sa kwarta. So to start this podcast, gusto rin ako share ang story nga. I've been unemployed for January, February, March, April, May, June. So June man taron, June 17 would be my 6 months of being unemployed. Now, mosod niya ang saying, nagingon nila nga, money can't buy happiness. Now, kana siyang istorya nga money can't buy happiness will only apply sa mga tao nga daghan na kayo mo sa nagkwarta nga wala may paki bisan pa og nay musod ninyong income. Murag you masultira na nimo ang money can't buy happiness if you have too much money. Nga dili na makapalipay nimo. But if you are in the situation like parehan ako nga ako trabaho for 6 months, I don't know if you will be happy. I don't know if hatagan ka og kwarta, di ba ka malipay kung nakakwarta nga ihatag nimo. At certain kana magong words niya, kana magong quotes niya, money won't buy happiness can only work if you have too much money nga ang murag mawala na ang kuan niya. Sama na ako pag-explain na. Ana am gani siya. If wala kay kwarta, sa ako ni nabantayan na sa akong kaistorya katong financial advisor pa ko. Kung makikistorya ako og tao nga kanang sakto-sakto lang ang sweldo. Sa panang trabaho basta sakto-sakto lang ang sweldo. Paycheck to paycheck. Kanang quotes nga money can't buy happiness. Kanang money can't buy happiness doesn't apply to them. Kay ang money para namo, para nila o para natong halos 90% sa population sa kalibutan is money is survival man god. We don't wala pa ta naabot sa point nga we have too much money. Nga more money won't kanang kuan bitaw murag. More money nga maabot won't make us even more slightly being more happy than kung sa takaron. But kana siya nga point kana na nang daghan na kay kwarta mapalit na nimo tanang gusto nimo nga imong gipangita na ang purpose sa kinabuhi instead of surviving. Tinabit to kaila. Nga kuan naglisod siya og kanang budget siyang kwarta. Nya mao to nga ako siyang gistoryahan. Nya after na sige istorya ako siyang gigaydan sa kanya pag-save ang kwarta, sa kanya pag-manage ang kwarta. Until such time nga nakatigom na siya og murag sayahang living expense murag 2 years, 3 years sayang living expense nga kaya na niya di mo trabaho. And after ato kay ba mo sa tabo na nakuan siya na nagka-mental health issues siya. Okay, because ang imo na magupangitaon gud kung malapas na ka sa point of survival sa kwarta is unsa na purpose nimo sa kinabuhi. Mana ang kanang mga anak sa dato
nga atong makita nga problemado sila sa ilang mental health. Dili tanan ha, pero sa akong nabantayan lang nga, sa ako based ra ni sa akong nakaistorya nga mga tao ha, is basta maabot na gid sila nga point nga ang pagtrabaho man gud nato kapoy man gud na sa mo labang sa ko gid ta para natay ako nga context niya. Ang kana magong pagtrabaho nato, survival na nato, nga mao man gud ang purpose nato nga magsige ta og trabaho kada adlaw para makasurvive. Nga kung mawala na ang sense nga mo trabaho ka para mo survive, dira na ka mangita sa essence sa unsay purpose nako diri sa kinabuhi. But not everyone makalabang diha. Mo not everyone would have this idea nga money can't buy happiness. Kay mo na gingon ni Yunmi Park sa Joe Rogan nga podcast ningon siya. Katkuan na siya. Si Yunmi Park is North Korean nga nakaikyas nga naabot sa US ningon siya nga. Katong na pa siya sa North Korea. Kuan daw tawag ni kanang wala daw siya kay gipangutana siya nga di ko na siya kay baon sa nang pangandoy. Wa say ang iya ra ging ginahuna makakaon siya kada adlaw, kaya lisod gisa lang adto bisag mantika gamay ra kastanan basta gutom ka pirmi hasta wala ako ni ero ngadto sa North Korea kay tungod ilang pangkanon bisag mga kanang panapan ila gyud nang kanon. So ningon siya pag abot na diri sa US niya nakakaon na siya nawala na niya ang need nga mo work pa para mo kaon kay nanadiha ta ng pagkaon na natan yung need ara na siya nagsugod og kanang pangandoy ara na siya nagsugod og what if kuan siya mo voice out siya about sa North Korea na iyang gingon quote nga di man niya siya quote pero along lang sa ilahang kuan ba pag istorya ningon siya nga you cannot dili ka pwede mga vision kung gutom ang imong tiyan. So with that being said, para maabot na nga point nga pangitaw na to tong purpose nga dili ta magsilag trabaho nga maabot kabantay ko sa TikTok karon mingon sila nga kanang sige na lang ko ng trabaho unsa ko ni purpose silang kinabuhi para maabot ka na nga point nga makita ni mo imong purpose is first you need to learn how to save money. Kay kanang mayo kano namay daghan mingon namo kanang sig mga kailan na mo nga mga tigom mingon nga kanang sig tigom ay di man na makadato ang tigom. Sakto man sad kay wala man ginadato sa tigom. Di man ginasayop siyang idea. But ang reason nga nung need ka makibaw mag-save kay ang pag-save bangod sa kwarta need to be mahimo siya habit nimo. Dili sa dapat mahimo siya kanang conscious decision nimo ba nga ay mag-save karon. Kani bitaw idea nga kuan dapat i-save nimo ang 30% sa imong kita and then ang 70% kay imo siyang kanang igasto man imong expense 70 nya 30% ang imong saving. Actually para nako kay kuan na siya mo work na siya sa mga tao pero na ibang tao di na siya mo work kay labi na daghan og obligasyon sa kinabuhi para nako no. Ang pinakanindot na kay kuan ka maglahi ra ka magsugod ka sa gamay dili ka mo ingon nga 30% sa imong income kay mo ring i-save kay pag imo man gud na siyang baton nga 30% sa imong income imong i-save ang metabo man gud ana kay once dili na ginakaabot og 30% ang gusto nimong i-save padung sa imong bangko laya na kana kay kanang kuwang naman siya ma-short naman ka then tungod sa ka-short nimo mayon ka ayaw na lang ako mag-save ni kasunod sweldo na lang nya kana siyang gamay nga pagkuan nimo pag sa gani negotiate nimo sa imong kagalingon mo continue mo guna siya mo kuan na sad sunod na sad sweldo ma-short og bisag 100 lang ay di na okay kuan short 100 gamiton sa nako hantod wala na kabantay wala na ka save for 6 months. So para nako ang pinaka maayo nimong buhaton is mag-set ka og kwarta
nga kaya nimo siyang murag kwarta siya nga kaya nimong kalimtan ba for every month, example 1,000 or 500 every month. Ano lang, i-save nimo siya sa imong bangko. Ayaw ibutang sa GCash, ayaw ibutang sa mga bangko nga imong makita kay nakabantay mo gugud nga basta imong makita ang imong saving. Kuan ka kanang mas magasto na nun nimo. Example, mag-save kag tag 500 nya maabot siya og 3 months yung ka. Ay kuan naman din ni kanang 1.5 ram din ni. Gamiton na sa nako be. Dapat kuan gid ang saving nimo, ang ways nimo pag-save is save and forget. Ay gid yan siya tanawa. Save ra nimo siya kay save na nimo siya ibutang nimo passbook o ibutang ba nimo siya og ATM nya di nimo ba i-register sa online banking palijo kita niya. Ang kana nga pamaagi, the more nga makasave og 500 imo man ang punan ayo pagdali ka ay magtigom. Ang problema man sa gud no kay ma-excite mo gud sa pagtigom. Then excite na to pagtigom, padakan na to may antod nga murag ma-overwhelm na ta ba. Yan ika-overwhelm na to sa atong pagkuan, tigom. Ang may tabo na sa dana kay wala nam sige kwarta nang tigom naman ako tanan. Sige na lang ako tigom ani imo na sang gastuhon. Mura ba tawag para nako ang pagtigom ha. Based ako nakatunan sa akong partner, kung nakatunan ako sa akong mama. Mama ng mga tao nga akong kailangan, grabe jud mo tigom. Ang ilaha Ginoo kay kuan kanang di ba ang uban kay every pay kay lang save. Ang ilaha kay save ra gid nila, largo na lang sa saving. Ya, pagbili na lang sila og ilang para gasto. Ya, naabot na sila nga point kay sa una pa man gud mao na magud nilang gibuhat. So kita, pareha na ko nga wala di ko pareha ka may sa akong pares ug sa akong mama mo dagtigom. Dapat himuon ako siya habit every month, every time na nakoy sobra mag-save ko og something nga dapat di na gid ako na siya kuoton. As in dapat tigid ko na hilabtan kwarta. Murag example ha. Para mas klaro. If naka 10,000 or 20,000 nga sweldo, kung i-save na nimo ang 30% na ng 20,000, 30% sa 20,000 is 6,000 kay ang 10 na 20, ang 10 na kay 2,000. 2, 4, 6 so 6,000 ha. Imagine na kung every month mag-save kag 6,000. Sure ka dili ka ma-short niya imo nang magamit. 'Di ba? Unless mag-save ka og 2,000 lang. So, murag 2,000 kay wala na makalimtan ako na nga na-save di ko ng kwarta. Ara na siya modako, ara na siya masudang habit. Hantod at some point makita wala petan maabtan gigag short. Wala gigag kwarta pag tanan nimo pag open nimo tong team. Ay, dako na rin na save. Ya ang rason pod nganong need ka mag-save kay nganong kay mo balik ni siya sa nganong nisulti ko ninyo. Nga 6 months na ko nga wala trabaho. Ang pinakalisod sa way trabaho kay dili man nga wala kay habit nga mamatag sa iyo mantos trabaho o matay na dili man nga mingawon ka sa work. Ang pinakalisod sa way trabaho kay mo ni every month or every week sa basically every day sa wakay trabaho mukaon mangyapon ka. So every day naka-expense nga mogawas gikan nimo expense sa pagkaon, bill sa tubig, bill sa kuryente, bill sa internet. Ang tanan nimong gi-accumulate nga mga responsibility before ka nawagtang ng trabaho. Petan example, ang internet nimo kay petan ko kag cellphone nga plan 1K lang. Yan ko kag internet 1K lang nya imong kuryente tubig let's say 1K lang. 3K ra na siya. Nya petan let's say imong sweldo 30,000. Nya ang imong giubos ug maayo ang imong kuan ba expense 3K lang tanan nimo monthly. Kaon nimo let's say sa imong sa kabuan 3K sad kay kanang 3K nga kaon pila gud na sa kadlaw. Dili ako na sa ginon kuan dako ban 3K let's say kung 3K 100 ra magud nang adlaw. So kanang kaon 100 lisod mo gud na karon kay og makaon ka og pamahaw pa nito panihapon 100 di ba gamay kayo. So let's say imong kaon kay kuan lang 6K 200 kira kaon kada adlaw tibok adlaw halik buntag udto panihapon.
yung expense daan giubsan ni mo expense sa kuan, giubsan ni mo expense sa mga responsibility nimo nang imong para mabuhi lang ka ang imong living expense kay kuan 6K, so 9K na tanan, gamay ra gyud na siya. Karon kanay mong sobra nga 21K sa imong 30K nga sweldo, kung di na nimo siya tigumon, masige lang ag kiat, sige kag laag, masige kag palit sa og mga butang nga di nimo kinahanglan. Kung mawagtangan gani kag trabaho, simba ko lang ha, simba ko taon. Ay lang parehas ako ha. Mawagtangan gani kag trabaho gani, ang kanang 30K nimo, largo nag zero. Zero gina. Di na siya magig 30, mo 15, wala. Gikan sa 30, largo gani siya zero. Karon, zero na. Imbes nga, di ba? Gikan sa 30K, imong living expense kay 9K, so positive plus 21 pa ka. Karon mo kalit yung negative 9K. Living expense na nimo. Kung mulaag pa ka, pupuno pa na sa mga monthly nga kuan nga negative. So kana kung di ka mag-save, kung kumpensa lang ka, asa mo ka mangitaan ng 9K? Karon, example, makuan ka, wagtangan kag trabaho para sa kuha. Mawa ka og 6 months. Pila na ang 6 months? 6 months and 9K. Living expense lang nimo 6 months and 9K is 54K. Asa ka mangitaan ng 6 months? Karon kung mag-saving kasi mong 21K every month, so in 6 months pila na siya? 40 6 times 6 pila man 36, so na kay 20 man times 6, so na kay 20 40 60 120, so na kay 120,000. Kasi ba gyapon ka, pero ang problema lang mao ni ang problema mong gud sa wakay trabaho ya saving ra imong basihan ay morang kuhaan sa imong expense imong kada adlaw-adlaw kay every withdraw man gud nimo sa imong ATM kay magkasakit siya bang gamay lang kwarta mura bitog kung mabuhi ka sa saving lang nimo, survive lang ka sa saving, which is tawag na emergency fund. Kung mabuhi lang ka sa emergency fund, magkanam-anam ka og kakurat, magkanam-anam ka gan sa itinga. Hala, patay gamay lang kwarta. Mao na. Before ka ang kanay manggong pagawala sa trabaho, di man guna siya mananghid. Di man na pareha ng ma-hire ka nga. Petan ma-hire ka. I-hire ka na mo musugod ka, let's say June 10. Di expected na nga before June 10 mo na kay kwarta musugod nagsud ng income ni kay nako trabaho. Karon ang kanang paggawa sa trabaho di mo guni nana. Mo na ram gunang kuan kumpanya nga last day na nimo inay ka next week or next month. Dili man na siya pareha sa pagpang-apply nga. Mga-apply ka, interview ka, exam ka, makapasar ka. So, taas yung process para mangandam hantod madawat ka. Ang karon ang kana manggong makuan ka tangtang ka sa trabaho. Kalit man gud ang notification. Ako day kalit man ako mga pakatangtang sa trabaho. Ang notice ra tag sa semana, tag sa kadlaw. Tagsa mingon last day na nimo karon, tagsa mingon last day na nimo next 2 weeks, last day na nimo next month. Karon kung dili ka mag-save before mahitabo na siya, nya mingon lang ka, unya na lang ako mag-save next month na lang. Wala kay ba basin ang imong gipangita nga next month. Basin ini ka next month, ingnon na ka nga wala pag andam-andam na kay matangtang ka. Natagan na kag 1 month grace period or 1 month notice. So katong mga months nga wala ka nag-saving, wala ka nang andam, ikabutan ng time nga matangtang ka sa trabaho. At least sud kinastanan magkarakara kag pangita asa ka mangitag trabaho, asa ka saon nimo pagkuan sa pagbayad imong boarding house, sa pagbayad imong cellphone, especially kung kuan ka, kung nikuha ka og mga sakyanan, balay, ug unsa pa nang mga laptop nga mahal gyud credit nimo, TV,
ref o imong tibok balay sofa gikan ni pajag mandawi foam imong giloan. Basta kana tanang responsibility nimo ha, bisan og imong monthly nimo 200,000 300,000, basta matangtang ka sa trabaho tanan nimong gikan sa 200,000 nimo, tanan nimong bayron nun negative ka largo na basta mo tangag trabaho. So wa kay lain source of income, kana lang trabaho negative jud ka largo na. So ang akong gusto ipasabot ninyo ani is kuan gid, prepare sige lang kag tigom. Ang pagtigom ayaw siya mag burden nimo, ayaw siya mo mura siya, ayaw siya mag friction sa imong kinabuhi ba. Himo siya og kanang habit nga everyday. Kay ba karon silbi mura siguro para ninyo kay di na may tabo na ko kay excuse me, makaingon garo mo nga di na may tabo na ko kay kanang regular naman ko okay na ko dire 10 years na ko dire. Sige, for the sake of argument, let's say naa ka sa San Miguel tagsaram ka namang layoff, naa ka San Miguel engineer ka, nibuan kag 60,000. Kung nana ka diya nga point na di ka magtigom kay ganahan lang ka mag-enjoy sa kwarta, di ka mangitag paagi nga mo income kag lain, di ka mangitag paagi nga mo stable lang imong income or mo match ang imong income nga outside sa imong sweldo ug sa imong living expense, kundi na nimo ka mangitag paagi nga mo level na sila or mo labaw pa tong imong extra income sa imong living expense, way labot ang trabaho. Mano may tabo. Di ka nga mag-uol kung magtang trabaho kay ang kanang San Miguel kon man na dugem kina siya San Miguel, Smart, PLDT ka naman na dugem kina sila malugi, ligon mo sila. Karon man yung pangutana na ron. Maabot ang point sa imong kinabuhi, mawagtangan gyapon ka ng trabaho. Kay ma-retire mag 60 nimo. Karon ang problema sa mga retire nga ako nakitaan ha, kini most sa mga ni-retire nga trabahante nga ako nakitaan karon, mga nakastorya na ako sa mga tiguwang kanang ako labi na akong kuan nagka-insurance, ma'am basi kinahanglan mo ko insurance kuan kanang ang kasagaran na nila kay wala sila gabuhat og lain nga source of income, ang inya wala kayo sila mag-save kay lisod man sad kay eskwela na lang anak, lisod lalim ang ilang kinabuhi ba nga paglansam nila og bayad mao na to ang ilahang gigamit nga maka-survive sa adlaw-adlaw. So ang ilang gigamit kato kung gingon ninyo nga parihan ako nga way trabaho nya savings sa inyong gisaligan, mao na ang natabo nila karon. Ang ilang gisaligan ang saving na sad nila. Karon naman sa maabot nga pension pero kay wa mo pila ang pension karon. 3K, 4K, pinakadako 6K, 7K. Living expense pa lang lisod na kanasa labi na di mo makapundar og bay. Labi na ni nga kapitan mo puy mo subdivision. Kanang subdivision na binay monthly dues. Dili ba na siya ng libre nga kanang kuan ka na subdivision mo. Dili na siya monthly dues kay kinsa may mo bayad sa security, kinsa mo bayad sa paglimpyo sa inyong basketan, kinsa mo bayad sa paglimpyo sa inyong swimming pool. So kana nga mga butang kana mo i-retire nimo mo kuha na siya, mo add up na siya sa imong gastuhon. Kung mana nga akong topic karon ang pag-saving kay the more nga masayo ka makatulong save, the more ka nga the more bitaw nga mahimo nimo na siya kanang habit, mahimo nimo siya habit ang pag-save, the more nga dako yung advantage sa kinabuhi, the more nga less imong stress igidad nimo i-retire nimo. Well, di man kita tanan maabot og 60, but what if maabot lang ka ba? Ma-ready lang ka. Karon mulabang tabiyan sa pagpanarbaho sa maabot ta diri sa pagnegosyo sa nga businessman. Kiwa mo ang kasagarang malugian sa mga negosyo.
dili sila kabaw mo save sa ilang kita. Kanang wala ba ito, dili ko sure sa tanan ha, pero sa ako ning naistoryahan sa nga mga nangalugi. Sige sila og reinvest, hurot reinvest nga wala sila magkuha nga, mag-save ko gamay bi. Mag-save ko gamay bi. Maglahi lang ko gamay kay just in case ba. Kay kusog manggod ang negosyo, sige ra gid kag reinvest, imo ginay full reinvest gid kay lami kasi tanan niya. Pang madaghan ni mo stock. Nangitaan ni palitan ko ni. Nangitaan ni palitan ko ni. Ang problema lang na if na gani magtukod nga tindahan, tapad lang nimo bisag di pa kinadako nga tindahan, kanay mong giingon nga dakong income, kuan gina siya. Kaya na may kapilian ng tao. Karon kanay mong gi-reinvest, imo pa nang pabuton mahurot ang stock niya. Pitan labi na mo og kana mga karne pa yung baligya protein food. Pwede man na siya madaot. So sige nimo reinvest, wala ka nag-save. Ang ending na po na maglisod gyapon ka. Kaya negosyo manggod para nako no, ang negosyo og tao parihara. Dapat kay bawa ka mo save, dapat kay bawa ka kano sa ka mangutang kano sa di. Kay tanan obligasyon sa negosyo, bayaran na sa negosyo. Maapil pa na imong bulsa. Sa mga na, para nako i-reiterate nako nga pag-practice og save, pero ayaw pag-practice og save nga ganahan ka mag-save din kag dako. Pag-practice og save as if mura kag nagdaggan og 21 km or 42 km nga kung magdali ka mas dali ka kapuyon, pero kung maghinay-hinay lang ka paway ka hinay ka imong expect nga dili na permi, wala kay hard kanang tawag ni kanang hard rules ba nga dapat mao gini the more nga kuan ka kanang flexible ka sa imong pag-save sama sa pagdaga nimo kung na nakasimura ning ira is the more nga masayon ang tanan. Kay ang pinaka-importante sa pag-save manegosyo man o mataw kay gani maabot opportunity nimo dali ka na nimo makuha. Kaya ang opportunity ka usara ba na magi kung igabot sa opportunity nimo nga need nimo ang kwarta para mapalit ana niya, wala ka ng kwarta for let's say kanang adlaw mismo niya wala ka ng kwarta niya, mulon pa ka igawa na wa na gid na. Mao na ang pinakadako nga advantage sa nakay saving. Kay basta na maabot gyud ang pinakadako nga opportunity sa imong kinabuhi, dali ra ka na nimo makuha ang opportunity para nako mga gyud nagtuyok ram ko na siya, nagtuyok ra na tong tanan. Kung kinsa ang maabtan niya, kung kinsa ang sa ako nasabtan na ang kanang opportunity sa itong kinabuhi, tuyok na dili na para imo tanan na yung mga para imo, pero ang importante na before na siya mabot mura sig lamisa ba nga kuan bitaw kanang lamisa nga bantay mo lamisa nga na center table tawag na nga patuyoko nimo sa tunga. Ang imong ganahan nga pagkaon kanang tanang pagkaon din na para imo lagi na ganahan gikisan nga para imo. Kung dili ka patam na ikagmay kay nga pagkaon des well abot sa center table ninyo nga atong lami nga pagkaon na mga pagkaon des gilid. Kung sige kag sima abot sa imong ganahan busog na ka, dili na nimo mag-grab. Karon kung disiplina ka nga gamay lang sa nikaabot sa ikaabot sa kanang ganahan nimo nga pagkaon makakaon pa ka, mura ra pud na siya sa nganong mag-save ka. Kay ang opportunity nga maabot nimo makuha na nimo kung ready na ka. Kung dili gani ka ready bisag unsa pa nang opportunity pinakanindot pa nang opportunity nga bisag para imo pa na di gani nimo makuha kay di ka ready na nga time. Mo na nga ang imo mao na ang gamit sa saving, masikag save ihimo nimo habit tarongon nimo imong atemanon nimo imong lawas, disiplina ka sa imong tanan sa imong tanang aspect sa imong kinabuhi para ikabot ang opportunity tuyo ka na ug imo na sad makuha din nimo. Kay bisan pag para imo pa na opportunity basta dili ka ready nga modawat na di man na para imo di na maimo madto na sa lain, dili man na wala may para na kuno ang para imo maabot gyud na para nimo, pero kung di ka ready nga maabot na para nimo madto na sa lain. Dili man ni
daghan man basig ka mo mismo nakabantay man mo na may makita niya black pareha na ako makit kadungog mo na ako sa podcast makingon man mo mas may mako ng bata mas may daghan kayo og mas may pa nako daghan kayo ang mas may pa ninyo pero mas daghan ang mas dili pa kamao ninyo pero ready sila pagabot sa opportunity nga ilang nakuha ang opportunity nga ila paging na optimize kaya pwede mo na makuha din mo ma-optimize. So before nga ma-miss na ni mga opportunity might as well build a habit nga ma-ready ka kung maabot na. And sa finance nga aspect finance man itong istoryahan karon ang way ana is through saving. So dapat mag-save juga disiplina ka sa pagtigom hantod maabot peta na mingon nga kana peta nakatigom kag let's say gamay lang 500,000 ninidol nimo kay nasakit ang yang anak dong ibaligi ako niya kung balay og yuta dong 500,000 na lang palit din nimo kasi migulo prato ako na mayon ka bay potang ako 500 kinsa man ni 500,000 karon nga naa silang bulsa sa mga pareha na tong ultimo kinsa man ni 500,000 taon ni kalisod na pero gibaw ka mo save para mo na mara na akong masulti ninyo so balik ta ha ang ang pinaka kontarap ta kay last ka ng undang mo natin yung podcast kay 30 minutes na ta ha ang ibalik na ko wrap up na ko ko na to summarize magtigom ka dili based on impulse dili based on 30% to 70% dili it's based on komportable ka nga itigom ng kwartaha save and forget kay nganong dapat komportable ka para ikaw man mag save di na nimo tanawon makalimot ka kalimtan na nimo tud managhala siya so save according sa kaya nimo nga dili na natanawon balik kwartaha dili based on 30% kaduha tanawa ang pag-save as marathon. The more nga magdali ka, mas maluya ka sa kinalasan. The more ka nga relax mag-save. Ikabot sa panahon nga need na ka mudagan. Ikabot sa panahon duol na ka finish line. Ready na ka. Di ka kakapoy pareha sa uban. Nga tunga-tunga pa lang saran, galakaw na. Ikaw, galakaw mo ganay ka. Pag-abot sa hapit na ka sa finish line, nakaya gini mga tuwason nga. More istorya pa ba finish strong. So ang pag-save inahinay nya last ang pagkawala sa trabaho o ang pagkawala sa income di na mananghid pareha sa pag-abot sa income. Kaya pag-abot sa income mananghid man na magpaybaw man na. Pero ang pagbiya sa income di naman nang surprise na siya. Surprise? Una siya. In short, same as sa kinabuhi ang pag-save tanawa na siya as long marathon naging kinabuhi sama sa pag-saving sama sa imong finance nimo is mura na siya marathon ang makadaog sa marathon dili ang paspas kundi kinsa tong dili mo hunong so dapat imong mindset bahalag daghan na mog naabot dia bahalag na may sakyanan bahalag na may balay bahalag na may pabangan basta ako steady lang ko maabot ra ang panahon ako di pa lang karon maabot ra ang opportunity ako di pa lang karon basta importante ready lang ka kung maabot ang opportunity kay mauna ang pinaka-importante sa kinabuhi kay ang opportunity dili na ang opportunity na to dili na para imo lang maadto na sa lain so be ready in finance or sa imong kaugalingon, be ready, be better. Thank you very much. Bye.